Eto, puntahan natin 'to. Etong, sinasabi ni Culaong na asyenda daw niya. Naalala niyo yung sinabi ni Culaong na kumita daw siya sa ano, sa hito? Eto yun, oh. Pakita natin. Ito po yung mga isda ni isda mo, Francis. Talagyan ka ng mga isda mo dito, boss. Mga isda mo, Francis, malalaki na. Ito po yung mga isda ni Francis Leo Marcos. Ayan. Itong lupain na ito, kanyang pag-ari at ito kanyang mga isda. Ako po ang caretaker niya, yung ninong niya. Pero wala akong sweldo sa kanya. Ayan. Francis, yung sweldo ko. Kawawa naman yung caretaker mong ninong. Ayan o, yung mga isda mo. Lalaki na o. Ito ang palisdaan ni Francis dito sa probinsya. Kahit Culaong na sinasabi nila, yan, na marunong maghanap buhay yan. Pero tingnan mo yung isang doon yung malalaki. Si Rod. Meron di 1/4. Yung sa malalaki. Kung pwede lang harvestin yung mga andon. Lagi mapadala yun. Ito yung Ngayon, eto, mga isda ni mga isda mo, Francis. Talagyan ka ng mga isda mo dito, boss. ngayon, palaistaan daw yan ni Culaong. Sabi po, palaistaan daw yan ni Culaong. Culaong daw yan. Si Culaong daw marunong magnegosyo. Yung tinatawag daw na Culaong, marunong daw magnegosyo. Ngayon, napakadali lang kasing magturo. Dito sa nagtuturo na palaisdaan niya ni Culaong, ang ipakita mo sa amin, yung titulo ng lupa na yan. At yung permit na yung lupa na yan ay ginawang palaisdaan at ang nakalisensya diyan ay si Culaong. Kasi di ka pwedeng basta-bastang gagawa ka ng palaisdaan. Kinukuha po ng permit yan. Si Culaong ba naka-permit yan? Alam nyo, kung kay Culaong talaga yan, iniyabang niya na yan. Iniyabang niya na yan. Hindi na yan hindi niya yan hindi pwedeng hindi pupuntahan. Kung kanya talaga yan at ngayon ay kino-question si Culaong na walang negosyo, pinuntahan niya na po yan. Ganyan gawain ni Culaong eh. Ganyan gawain ni Yama. Nung pupunta sila sa isang supporter na may patahian, anong sabi ni Yama? May umihi na mga kasama sila Yama. Maya-maya sinasabi na dun sa video, eto po, lupain po to ni boss. Yan. Hanggat natatanaw ninyo, yung abot na mata ninyo, kay boss yan. Sa Pampanga. Kanya daw yun. Kay Culaong daw yun. Lahat na lang kay Culaong Biro may umihi lang sa tabing kalsada ng highway. Highway yun. Umihi lang sa tabing highway. Kay Culaong na daw yun. Tapos yung pinuntahan na yun na natawa ko. Ang pupuntahan nila, supporter na may patahian. Pagdating dun sa patahian, kay Culaong na naman. Sabi ni Yama, eto po tatapatin na po namin kayo. Kay Boss FLM to. Anak ng teteng. Lahat na lang kanya yung Legrand nga yung Legrand. Kay Bernard Chong yun. Sabi niya kanya. Lahat na lang ng
Lahat na lang ng maituro kanya. Pero alam nyo, siya din naman ang napapahiya eh. Tinuro niya yung Legrand. Kanya daw. Ano nangyari? Wala. Bakit? Kita nyo, yung Legrand hanggang ngayon. Nga. Hanggang ngayon, yung Legrand, wala. Yung sinasabi niyang kanya yung Legrand. Nga. Hindi po siya makapunta doon. Bakit? Kasi nga hindi kanya. Hindi siya makauwi doon sa Legrand. Kung wari ako, gumastos ako ng 100,000,000, tapos hindi ako makakapunta doon, putya, demandahan tayo. Pero si Kulao wala maidemanda diyan sa na yan, sa Legrand na yan. Bakit? Alam niyang hindi kanya. Mabait na nga si Bernard Chong. Biruin mo si Bernard Chong hinayaan siyang mag-opisina. Kasi nga para sa pagpapanggap ni Kulaong na Marcos, pagpapanggap na mayaman. Kaya po yan, kaya lahat po talaga na maituro niyan si Kulaong kanya. Kita nyo, sabi, nag-harvest siya ng 12 tons ng hito. Tama yun, nag-comment kahapon. Kahit isang bigote ng hito, wala na ipakita. Diba? Tama nga talaga. Kahit isa man lang na bigote ng hito na para lamang maipakita niya sa atin na meron talaga siyang hinarvest na hito, wala pong naipakita kahit isa. Diba? Kaya nga po, yan po talaga si Kulaong. Mahawakan yan, matapakan yan, maituro niyan kanya. Ganun ginawa sa heritage yan. Naalala nyo ba, nagpuntang heritage yan? Pinapakita yung mga pagkain dun sa buffet, yung pre-breakfast o lunch ba yun? Akala mo kanyang-kanya talaga. Ito. Ito, pakita natin to. Baka nakakalimutan nyo na to eh. Let's go to my office. Ang init. Let's go to my office, ang sabi ni Kulaong. Akala mo kanina. Pero yan po, kay Bernard Chong po yan. Ayan Kita nyo, dinamitan ni Bernard Chong yan. Bahay po ni Bernard Chong yun, Ate Pink Butterfly, yung pinag-alisan kanina. Pero eto, building din to ni Bernard Chong. Hindi pala, yung penthouse kay Bernard Chong. Kasi mayaman po talaga yun. Yan. Eto, dito merong security detail na nakabarong o naka-long sleeve. Pero hindi rin po niya yan tauhan. Kay Bernard Chong din po yan. Ngayon, yung kanina, kaya ko pinakita sa inyo, etong nagtitilapia na sinasabi niya na kay Kulaong daw tong tilapyaan na to o palaisdaan na ito. Ito yung mga tao na nauuto ni Kulaong para magpanggap na sabihin na sa inyo to. Sa kay kay Norman Mangusing to, kay Kulaong to, kay Francis Leo Marcos to.
Yan yung mga nauuto ni Kulaong na talagang mga mayayaman sa probinsya. Para sabihin na kanya yun. Pero yun, kasama yun sa scheme ni Kulaong. Hindi po talaga kanya yun. Doon talaga, may-ari talaga nun yung mama. Baka nautangan ni Kulaong o naisanla na kay sinanla ni Kulaong dun sa mama. Hindi natin alam eh. O maaaring baka nga kanya. O na-land grab niya. O baka nga kanya talaga pero naibenta na. Kasi alam niyo po, kapag ikaw naka-obra ka ng 12 tons ng hito, tapos ibebenta mo ng 200 sang kilo, hindi natin makikita si Kulaong nagla-live sa bahay. Nasa na yan? Nasa Pasugalan na yan, nasa casino na yan, nasa Newport na yan. Laki yun. Ito yung office ng Asus. That is 24 carats gold. I'll give you a little tour. My office. My idol. Kita nyo, may office ang sabi niya. Napakadali kasing magsabi, may office. Sabi ni Kulaong, nasa kanya daw ang lahat ng resibo ng semento, buhangin, mga plywood, mga ilaw, chandelier, nasa kanya daw ang resibo. Kahit na ba nasa iyo pa yung lahat ng resibo ng pinambili diyan eh. Yung mga binili na mga resibo ng mga carpet, resibo ng mga sapa, resibo ng mga bowl, mga inidoro, resibo ng lababo, kahit na sabihin nasa iyo. Ang tanong, ikaw ba bumili? Tignan niyo yung gagawin yan. Ito yung aking opisina. May tulugan na rin ako dito. Ito yung aking guest room. This is a guest room pag kami sisita sa opisina. Nakaswerte lang talaga si Kulaong kay Bernard Chong. Kasi nga, tinuring siya talagang parang kapatid. Akala kasi ni Bernard Chong, tunay talaga Marcos eh. Nadramahan ni Kulaong eh. Kaya po, nakakapunta siya diyan. Parang inari ni Kulaong na kanya din yan. Kaya yung palaisdaan na yun, naku, andali pong sabihin na kay Kulaong yung palaisdaan. Kasi nga, sanay na tayo kay Kulaong na basta maituro, basta matapakan, basta mahawakan, kanya. Dito makikita niyo yung buong Metro Manila. Yan. Medyo maganda rin tumingin dito paminsan-minsan. Let's go. Tignan ko sila ng loob. This is my office. Ayan, lahat po yan, yung mga litrato nandun sa may opisina ni Bernard Chong, lahat po yan. Para po sa para po sa pagpapanggap ni Kulaong na Marcos. Para magpanggap na kanya yan at kakandidato nga po siyang senador. Swerte pero hindi pinahalagahan. Tama po. Kuya Henry, Boss Mac, nasa kanya na nga daw ang resibo. Di na daw need niya pa bibili.
O, Kuya Robert, good morning, Mac. Nagising ako, nananaginip ako na nagla-live ka daw ngayon. Galing ah. Procurement Department. Di ba, Ate May Alcantara? Ang pangit talaga ng mukha kahit saan anggulo, ang gulo. Feeling ko para matakpan kung sino ang owner ng mga business na yan kasi baka walang permit or illegal. Pwede pong ganun. Jay Velasco, napakayabang talaga niyan. Diba? Big Mama, ayun, shoutout kay Sap Mata, Norman, Ngus-Ngusin, Abusado. Bahay ba ni Chong yan? Yung po kanina bahay ni Chong. Ate May Alcantara, hindi ka kasama sa mga vloggers na nakarating sa bahay na yan, Boss Mac. Hindi po, kasi nung umuwi po ako ng Malaysia, nang galing Malaysia, 2021 nga yata, 2021. Nung umuwi po ako. Kaya hindi po, ano na ako wala na ako sa Kulaong Nation nung umuwi ako ng Pilipinas Napaniwala niya rin ako dati kasi namimigay ng bigas. Napupuyat ako sa kanya dati, Glenn Magramo. Okay, Miss K, Kulaong, nangungutang 800K sa group namin. Di ba? Sabi mo, naka-harvest ka ng 12 tons ng hito. Tapos mangungutang ka ng 800K sa mga OFW, di ba? Kaya pala ganyan mukha kasi nanuno na nakakaturo, sabi ni Bla. Ayan na, pababa na Mr. ko, mag-CR na. Naabutan ako dito sa sala, nagkukulaong time, yari. Pati Manor Hotel sa Baguio, sa kanya daw. Yun nga po. Kaya nga yung nasabi ninyo, kasi hindi ko naman napanood yun yung sinabi na nag-harvest sila na hito, 2 tons. 12 tons. Nung sinabi lang yun dito sa comment kahapon. Boss Ma, kanya yon, kanyang iniyayabang. Lipstick, sana may mangyaring plot twist. Si Casper ay kaisa ni Food Genius. Ang hirap i-convince ng sarili may ganyang kabobo na tao. Beyond uto-uto. Parang down to earth na yung IQ. Nako. Tama, napanood ko yun. Malawak na lupain sa tabi ng kalsada. Pinagtuturo niya na sa kanya. Pink butterfly. Okay, Kuya Mac, may nakuha siya sa'yo na 30K. Dapat ibalik niya. Sabi ni Sunshine. Paano po ibabalik? Chinat ko nga si, si Dong Batalan sabi, si boss daw ang kausapin ko. Okay, Tom Warren, mag-reaction video ka ng flip-top battles next time, Boss Mac. Mahilig ako dyan, nanonood ako niyan. Yung Kemot at kay Tipsy D, maganda laban. Kaya lang, hindi na ako pang flip-top 92, Bravo. Hindi pa rin disabo ng mga Marcos si Kulaong, kaya namamayagpag pa. So waste of time pag-usapan yan si Kulaong. Lalo lang sumisikat. Bahala na po kami dito Gusto po namin to Wala naman video ng harvest sila sabi ni Kuya Henry. Tama. Sinayang niya ang 300 million na bigay ni Chong. Opportunity knocks once Ayun, hindi na mauulit na bigyan ng 300M. Yun nga po, totoo po yan. Gets ko na, boss, bakit siya trilyonaryo? Kasi 3 times nagla-live per day. Hindi. Robert Durano, yan kasi yung taong yan, kapag meron siyang 1,000, meron siyang 300,000. Kapag meron siya 1,000,000, meron siyang 300 billion. Ganun yun. Times 3 kasi yung pera niyan. Parang lahat na nakapaligid sa kanya ng pandemic, ng personal yun talagang mga kasabot lahat. Hindi po. Mga unang kumbaga, katulad nun, si Kabise, si Yama, mga namit lang din po niya yan online.